Kumusta po mga kanayon? Kayo po ay nanonood pa rin ng K+, at ito po ang Usapang Baboy segment. Kasama po natin ang pinakagwapo sa lahat po ng mga kuya, si Kuya Ming. Salamat Miss Ana at magandang umaga na rin sa'yo. Magandang umaga mga kanayon. Noong nakaraang Sabado ay tinalakay natin ang pre-starter at starter stages. Sa pagkakataong ito ay tatalakayin naman natin ang grower stage, kung paano sila papalakihin. Ang mga baboy na nasa grower stage ay may edad na 3 hanggang 4 na buwan at sila ay tumitimbang ng 30 hanggang 60 kilo. Sa stage din pong ito ay kapansin-pansin ang mabilis na paglaki ng ating mga alagang baboy. Natatandaan pa po ba ninyo sa ating mga unang episodes ay binigyang diin natin ang pagbabakuna at wastong pagpapakain sa ating mga alagang baboy. Ang mga activity pong ito ay paghahanda upang sila ay manatiling matatag, malakas at malusog nang sa ganon ay ma-maximize nila ang kanilang paglaki sa grower stage. Importante rin po na purgahin po natin ang ating mga alagang baboy kapag sila po ay may edad na 90 days. Magbigay po tayo ng Latigo 1000, ang isang sachet po nito ay sapat na po para sa 3 growers. At syempre maganda rin na magkaroon po tayo ng antibiotic flushing na tinatawag. Bigyan po natin ng Betracin Gold sa loob ng 1 linggo at ang dosage po nito ay 2 kutsarita sa 1 galon ng tubig. Ito po ay ginagawa natin upang maiwasan po natin na tamaan po ng pneumonia ang ating mga baboy na nasa grower stage na po. Mga kanayon, huwag nyo rin kalilimutan na sa stage na ito ay dyan din mabilis ang pagbuo ng taba ng ating mga alagang baboy. Kung kaya't napakahalaga po ng nutrisyon o tamang pagkain upang maiwasan ang pagtaba ng ating mga baboy sa grower stage. Kung mataas po ang lahi ng inyong mga alagang baboy, kahit nasa grower stage na po sila, ay may kakayahan pa rin po silang magbuo ng laman. Ngunit kung chop suey breed naman ng alaga natin, mas mabilis na ho silang magbuo ng taba kaysa laman sa ganitong edad. Ang mga chop suey breeds po ay ang mga baboy na pinaghalo-halo na po ang iba't ibang lahi. Siyempre naman, mas gusto natin ang baboy na malaman sapagkat ito ay kalimitang mas mabigat ang timbang. Meron kasing mga baboy na ang tingin natin ay malalaki pero magaan. Yon ay dahilan ay ang kanilang taba na napakakapal. Ang Pigrolac Premium Hog Grower Pellets po ay tamang-tama ang timpla para sa mga high lean genotypes o yun pong mga baboy na matataas ang lahi. At para naman po sa mga chop suey breeds, meron din po kaming Pigrolac Classic or Pigrolac Vital Hog Grower Pellets. Ang lahat po ng Pigrolac products na ito ay may Pigro Builders upang masigurado ng inyong mga alagang baboy ay lalaking malaman at mabigat. Ang lahat po ng Pigrolac products ay in pellet or crumble form upang maiwasan po natin ang pagkasayang o ang pagkatapon ng pakain. Alam naman po natin na ang mash, may mga parang nililipad po yan na akala po natin ay alikabok, ngunit sa totoo lang po, yan po ay mga vitamins at minerals na nalilipad lamang po sa hangin at hindi po napupunta sa ating mga alagang baboy. Tandaan po natin, ang 80% po na nagagastos natin sa pag-aalaga ng baboy ay ang pakain. Kung kaya't kung ano man po ang matitipid natin sa pakain, ay napakalaking dagdag po ito sa ating kikitain. Ayan po mga kanayon, dapat nating tandaan na ang tamang pagpapakain ay napakahalaga sa ating mga alagang baboy sapagkat dito nakadepende ang bilis ng kanilang paglaki. Next week po ay tatalakayin natin ang finisher stage o yung mga baboy po na may timbang na 60 kilos pataas. Samantala, susunod naman po sina Doc Ariel at Doc Ruth sa Usapang Baboy Plus. Muli, ako po si Miss Ana kasama ang aking partner na si Kuya Ming dito lamang sa K+.